ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Talo na ang Renan. Hindi pa rin manalo-nalo sa galing at talino ni Lilet. Kahit sa huling segundo na mapapasa kanya na sana ang kayamanan ni Eira, ay pinaglaban pa rin ni Lilet si Eira. Bilang ate ay naproteksyonan ni Lilet ang kapatid mula sa manlolokong lalaki na si Renan. Abangan natin sa Lilet Matias, Attorney Atlo. Nang makumpirma ni na Lilet at Kurt na si Attorney Renan Alon nga at si Attorney Renren Feliciano ay iisa, nabuo sa isip ni Lilet na sa umpisa pa lang ay pinasakay na silang magkapatid ni Renan, lalo na si Eira, para makapaghigante dahil sa sobrang galit ni Renan sa nanay nila. Dali-daling nagpunta sina Lilet at Kurt sa venue ng kasal ni na Eira at Renan para maabutang pigilan nila ang kasal at ipagtapat lahat ng natuklasan nila. Sa kasalukuyan, tinatanong na ng pare si Eira kung tinatanggap niya ba si Renan bilang asawa niya. Nagulat ang lahat nang may isang taong sumigaw para pigilan ang seremonya. Napalingon ang lahat ng bisita, lalo na sina Eira at Renan. Nabigla si Eira. Si Lilet ang pumigil sa kasal nila. Mabilis na sinabi ni Lilet ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga natuklasan niya kay Renan. Galit na galit si Lilet, pero pinigilan sila ni Renan. Sumigaw siya. Inutusan ni Renan ng organizer ng simbahan na palabasin ang mga nanggugulo sa kasal nila. Pero matapang si Lilet. Nanindigan siyang nakatayo sa harapan para hindi maituloy ni Eira ang pagpapakasal sa taong manluloko at sisira sa buhay niya. Hinamon ni Lilet si Renan na tawagin na ni Renan ang lahat ng kakampi niya. Pero hindi mapipigilan ni Renan ang gagawin ni Lilet na pasingawin ang lahat sa nabubulok na pagkatao ni Renan. Ang mga tao ay nagsimula ng naglabas ng mga gadgets nila para simulan ang pagkuha ng video. Ang iba ay naka-live streaming pa, dahilan ng panonood ng mga taong hindi nakadalo sa kasal. Kitang-kita nila ang mga kaganapan sa simbahan. Hindi akalain ng mga nakakapanood sa live streaming na magkakaroon ng kontrobersya sa kasalan. Sa mga revelasyong sinabi ni Lilet, kahit sila ay mga nagulat, nakarating sa pamilya Matias ang live video na papanood din nila. Nag-aalala ang lahat ng pamilya Matias, lalo na si Tinang. Sabi niya, paano kung hindi pala mag-isang kumikilos si Attorney Alon? Paano kung bukod kay Attorney Alon, may mga sikreto pang kaaway si Lilet? Paano ang gagawin ng anak niya? Hindi pala ligtas si Lilet. May mga tao pala talaga na nagpapakita lang ng mga huwad na hitsura, pero may tinatago palang masamang balak. Naaawa sila sa kalagayan ni Eira dahil ang pakakasalan pala niya ay isang taong may malalim na galit sa pamilya nila. Hindi mapalagay si Tinang. Gusto niya puntahan si Lilet, pero pinigilan siya ni na Emong dahil andun naman si Kurt. Naniniwala sila na hindi pa babayaan ni Kurt si Lilet. Sa kabilang banda, naging trending ang live video. Napanood rin ni na Trixie, Ramir at Patricia ang mga nangyayari sa simbahan, lalo na ang pagbubunyag ni Lilet sa masamang plano ni Renan. Sa umpisa pa lang, natakot si Trixie para sa ate Lilet niya. Alam niya rin na masama talaga ang balak ni Renan sa ate niya. Nabigla si Patricia sa mga napanood niya. Ang pagkakaalam niya ay natuloy na ang kasal, pero hindi pa pala nag-uumpisa ay naudlot na agad dahil sa pagtutol ni Lilet sa kasal. Natakot rin si Patricia dahil sa oras na ibulgar ni Lilet ang mga kasamaan ni Renan, ay posibleng ilaglag naman din siya ni Renan. Baka sa halip na si Renan lang ang mabuking, pati siya madadamay. Hindi pwedeng mangyari ito. Para kay Patricia, kailangan may gawin siya
para mapigilan niya si Lilet. Masama ang tingin ni Trixie sa mami niya. Nagagalit din si Trixie dito. Palagay ni Trixie, ito na ang katapusan ng panloloko ni Renan sa magkapatid. Nagmadali ang mag-ina, kasama rin si Ramir. Pagdating sa venue, parehas ang mag-ina na halos tumakbo sa loob ng simbahan. Maabutan lang ang kasalukuyang nagaganap. Sa kabilang banda, naalala ni na CRD ang araw ng kasal ni Eira. Alam nila ay hindi ito matutuloy dahil sa pag-cancel ni Eira sa kasal nila. Pero biglang tumunog ang cellphone ni Lorena. Nag-notify sa kanya ang live video ni Lilet sa mismong kasal ni Eira. Naging interesado sila dahil mukhang tumututol si Lilet. Naging palaisipan sa kanila ang dahilan ng pagpigil ni Lilet sa kasal. Pinanood nila at nalaman rin nila ang mga natuklasan ni Lilet. Gulat na gulat ang mag-asawa. Hindi sila makapaniwala dahil napakagaling ni Renan na gumawa ng planadong paghihiganti. Dahil doon, nabuo sa isip ni Lorena ang isang malaking clue sa isip niya. Binanggit niya kay CRD ang gumugulo sa isip niya. Kung totoo ang sinabi ni Lilet, naabot langit ang galit ni Attorney Alon kay Attorney Meredith, hindi kaya may kinalaman ang Attorney Renan na yan sa pagpatay kay Meredith? At kung si Attorney Renan nga ang gumawa nun sa dati niyang kaibigan, malamang si Attorney Renan rin ang dahilan kung bakit pumanaw ang anak niya. Pinalabas pa nito na si Ino ang gumawa kay Meredith at nagpa-blank sa sarili. Galit na galit si Lorena, pero nagkakaroon na ng linaw sa kanya na kailangan maisama ng mga private investigators niya ang pag-iimbestiga at pagmamanman kay Attorney Renan. Sa pagpapatuloy ng eksena sa simbahan, hindi makapaniwala si Eira sa mga narinig kay Lilet. Naguguluhan siya dahil ito na naman ang problema sa kanila ni Renan. Umiiyak na naman si Eira habang nakikinig kay Lilet. Nagagalit si Eira dahil ano na naman ang iniimbentong kwento ng ate niya. Pero hindi na nagpapigil pa si Lilet na sabihin kay Eira ang totoo tungkol sa kasamaan ni Renan. Baliwala na rin kay Lilet kung magalit na naman sa kanya si Eira. Ang mahalaga sa kanya ay maisiwalat niya lahat ng plano ni Renan. Nasa simula pa lang, ang lahat ay palabas lamang. Nagpatuloy si Lilet. Pinaalala niya kay Eira ang mga sinabi noon ni Mang Kanor na napagbintangan siya sa kasong pagpapatahimik kay Attorney Feliciano. Muntik makulong si Mang Kanor dahil ipinanalo ng nanay nila ang kaso ni Mang Kanor. Sa pangyayaring yon, nabuo ang galit sa puso ng anak ni Attorney Erlinda Feliciano. Ayaw niyang maniwala na inosente si Mang Kanor at ang anak ni Attorney Erlinda Feliciano ay walang iba kundi ang lalaking nasa harapan ni Eira, ang lalaking pakakasalan ni Eira. Napalingon si Eira kay Renan. Umiiling at umiiyak. Umaasa na walang katotohanan ang mga sinasabi ni Lilet. Kinumpirma ni Lilet, matapang na sinabi ni Lilet kay Eira at sa lahat ng nakakarinig na si Attorney Renren Feliciano ay si Attorney Renan Alon. Parang binagsakan ng langit at lupa si Eira. Napasigaw siya. Gulong-gulo na ang isip niya. Para na siyang mababaliw dahil mahal na mahal niya ang nanay niya. Pero ang lalaking mahal na mahal niya rin pala ang magiging dahilan ng panibagong sakit na mararamdaman. Nag-hysterical na si Eira. Sumigaw siya ng malakas at tumakbo. Nag-walk out siya. Ayaw na niyang makinig sa mga sasabihin pa ni Lilet. Ayaw niya rin marinig ang mga paliwanag ni Renan. Wala na rin pakialam si Eira kung napahiya na sila sa harap ng mga tao. Gusto nang matakasan ni Eira ang lugar na ito at ang revelasyon na naririnig niya. Tinawag siya ni Renan habang tumatakbo, pero parang wala nang napapakinggan si Eira. Nag-aalala naman si Lilet. Nagpasama siya kay Kurt para sundan si Eira. Ganon rin si Attorney Rona at Spanky. Parehas silang nag-aalala kay Eira, kaya sumunod na rin sila.
Nasaksihan lahat ni na Trixie at Patricia ang mga nangyari. Wala silang kibo na nanonood. Nakikiramdam si Patricia dahil baka pati siya ay madamay sa mga revelasyon at lihim na nabubunyag. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Lily at Matias, Attorney at Law. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.